Good morning po sa ating lahat, sa mga anak ng Diyos na naririto ngayon, sa mga online viewers natin, isang pagbati ng Merry Christmas po. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi nga, di ba? Every day, we expect good and great things daily. Sabi ni Pastor last week po yun. At sa mga anak ng Diyos, araw-araw Pasko. Amen. Amen. Tayuan na ho natin yun. Tayo yung mga anak ng Diyos. Sabi nga, John 1:12, walang pwedeng kumontra. Yan ay nasusulat, dokumentado, notaryado ng banal na dugo ng Panginoon. Ang sino mang tumanggap at nanampalataya sa Panginoon, ang siya lamang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, mga anak tayo ng Diyos na narito ngayon. Amen. Salamat, Lord. Dahil isa kami si Maxi, si Kyrie, natuto pong mag-tithes at magbigay. Si Kyrie po, last time narinig ko sa mama niya, "Ma, ibigay mo na lahat yan, yung nasa bulsa ko o nasa wallet. Ibigay mo lahat yan sa church." Anak, sigurado ka? Dahil kilala ko si Kyrie, maano ho sa pera yun eh. Kaya lang may tinatanggap to na allowance mula sa lolo niya na 1,000 linggo-linggo. Kaya marurado ka, "Oo ma, ibigay mo lahat yan." Ay, praise the Lord talaga naman. Alam niyo po, nang maborn again po ako, tithing po ang unang itinuro ng Lord. Amen. 1994, konting trivia. Ang home, nasa ang lugar? Hindi sa Pixon. Manuela, Pastor. Bago ako naging born again, yun ang unang church na natungtungan ko. Dahil si Pastor Jim, 1994 po yun si Pastor Jim, nakakilala po sa Panginoon yun sa Italy. May mga missionary doon na Bible study sila. So, uuwi na si Pastor Jim, hindi naman sigurado kung makikita pa sila uli. Sabi ng missionary, "See you in heaven." Sabi ng missionary gano'n. So sabi ni Pastor Jim, hindi siya nakatulog. Sabi niya, makakilala sa Panginoon. So pag uwi niya ng Pilipinas, naghanap kami ng church. Sabi nung kasama niya, "Puntahan mo to, Manuela." Kaya lang, Jesus, King of Kings pa noon. Ngayon, Supreme Kings. Isang bahay na lumang-luma. Sabi ko ito, katulad ba to ng Home of the Lord? Kasi nakalagay full gospel, non-denominational, nasa church tithing. So yun, magmula po noon, binago ng Lord. Talagang inayos ng Lord ang buhay namin, ang finances namin. Dati naman, may bahay kami. Hindi amin ang lupa. Ngayon si Pastor Jim, mamimili siya kung saan niya gustong tumira. Amen? Ganun po kabuti ang Panginoon. Ang bida po dito ang Lord. Hindi ko po iniyayabang ang lakas namin, ang sarili namin, kundi ang Panginoon lamang po. Sabi ko, "Lord, bakit hindi kami natuloy ng home? Bakit ang tagal? Bakit na-detour kami? Napunta kami dito sa church." Alam niyo ang sagot ng Lord, mayaman ang home. Pero dahil bababa na ang Lord, ibinalik kami ng Lord sa home. Amen? So, ganun po kabuti ang Lord. Ngayon, konti pa, isa na lang po. Dati ang laging taya, si Tito Jim. Pero ngayon, ang mga pamangkin, ang mga anak ni Sister Chit, magmula sa lunch after ng church, kakain kami sa Fisher Mall, tatawid kami ng Rockwell para magmerienda at dinner. Sagot lahat nila Christina, May, Rafael, may Rhea Pregunta pa. Amen? At ngayon si Sister Chit, magja-Japan sa October. Amen? So, palakpakan po natin ang Lord. Teka, bago ko po makalimutan ang aking verse, 2 Corinthians 9:8. "And God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times," hindi nga lang daily, di ba? "Having all that you need, you will abound in every good works." Basahin nyo na lang din po ang Deuteronomy 28. Nandyan po ang mga verses kung tayo ay susunod sa salita ng Panginoon. Amen.